ang ating Vice Mayor at Test. Yan. Andito ang ating Vice Mayor. Palakpakan natin. Ito ang mga barangay chairman ng entire District 1. Magandang umaga ulit sa inyo. Anyway, today is the day. The day that the Lord has made. And we will rejoice and be glad to Him. Because this is the day when you made the promise and commit or commitment to your people. You see, dito ko lang ng panunurin sus ko. Nakakagaang ng pakiramdam at napapawi lahat ng sakit ng katawan. Ano pa yung mga minamahal kong lolo at lola, mga senior citizen. Yung iba sa inyo dito, senior na rin. Konti na lang. Hindi, but the point being is we really wanted to make them feel that they are valued, loved, and understand and prioritized by the city government. Umpisa na natin yung cake, umpisa na yung gatas, o ngayon yung pension naman. Ayaw ko naman kayong pahirapan para sa akin ang manggaling. Malamang kasi mamaya sisingilin kayo ng mga senior citizen. At tanong nila sa inyo, Chairman, paano yung utang ng nakaraan? 1,000 ninyo, hindi 3,000. Tama mali? Abril, Mayo, Hunyo, 3 bulig. Magkakasa inyo singiling. Simple lang ang paliwanag. Una, di ko lang, magpaliliwanag ito kasi napapaliwanag nyo na nakarang kampanya eh. Pero ito totoo, huli nang nagsasabi. Yung 3,000 yun ha, para meron kayong tools to explain properly without politics and chismis. Saig ang pera. Literal. Dahil yan sa mga GO na yan. Ubos. And bukas, magkikita-kita tayo sa ating CDC. Magkikita-kita tayo bukas. Mas maliwanag yung maliwanag bukas. Sa pangkalahatan ng lungsod ng Maynila. Ito kasi particular lang ating minamahal na situation. That will cost us 590 million. Yan utang. Anyway, nandiyan na yan. Nandiyan na yan. Move forward tayo. Katulad ng kapatawarang pinapunta sa akin ng iilan sa inyo. Nag-move na ako, kung hindi pa kayo naka-move on, ewan ko sa inyo. Nasa sa inyo yan. Pero lahat na ng gusto na, ibinalik ko sa inyo. Kayo na mamahagi, wala kong pinipili, pati yung pinagkalit sa inyong share. Itinago sa inyo yung first quarter, second quarter. Yung presidente ninyo, hindi man lang ipinaglaban yung para sa inyo. Asan yung mga board member ninyo? Hindi man lang ipinaglaban yung para sa inyo. Eh, share niyo sa national government. Natagpuan ko, ipinamahagi ko. 3 days thereafter, nung matagpuan ko. 3 days after. Kanina ko pinamahagi. Sa mga kakampi, mahagi ko sa lahat. Kasi, you deserve it. Ang tawag doon, respeto. Tanong, pwede ko ba hindi pamigay? Pwede. Bakit? Nagawa nga nila eh. Kaya ko rin gawin. Pero hindi ibig sabihin ginawa nila, pag mali, kailangan kong kopyahin. No. Pag mali, mali. What you deserve, you should get.
Kasi ang tawag doon, paggalang. Ito na yun. Patay-patay na. Ngayon, pinagkakatiwalaan kayo na ito, pwede ko naman pamigay sa ito. Papayong, mahirap, pero pwede naman. Hindi naman siya imposible. Kaya lang, mas minabuti kong kilalanin ang pagkakahalal ninyo bilang barangay official ng inyong nasasakupan at ibigay sa inyo yung poder. Ipagkatiwa, hindi po birong pera to. This is about almost 300 million. Pero bilang pagkalang sa inyo, kayo na magkapoder. Kayo na ang magpakita ng malasakit sa ating mga. I trust each and every one of you. I trust you. And I think in healing, you have to show respect first to send the message so that we can heal together. Ngayon, nasa sa inyo na yan. Kasi baka pagdating ng araw, maliligaw na naman kayo ng landas pag nabigyan kayo ng KO. Pero, yan yung malalaman talaga. Talagang ang vindication nasa dulo. Doon mo makikita kung sino ang tapat at totoo. Marami pa. Marami pa darating. Wala pa tayong pera niya. Partida pa yan. Yes. That is my commitment to you, to the people of Manila. I will find ways. I will move heaven and earth. May tatamog natin ito. May raraos natin. I am now operating at negative 10 billion. Plus yung sinasabi pa, yung nilong ko na 15 billion. At least yung 15 billion ko, may pabayad. Yung 10 billion nila, hindi ko alam kung kasi malalaman. Papaalam ko sila. But, moving on. Buti nang nagsasabi minsan, parang masakit sa tenga yung pakinggan yung salita, no? Pero ganun talaga kung gusto mo magpati-pati at magpakita ng tunay na nais mong relasyon. Masabi mo yung totoo. Kasi from totoo, maghihilom ang sugat. At pag naghilom ang sugat, mas madaling makakaapati. At unti-unti, matatanda na kayo. Unti-unti nyo marirealize pag nagpukuya-kuya-kuya kayo sa isang tabi, kung sino talaga ang nagsasabi ng malalaan ito. It's just a matter of time. But for now, I respect you. You have my full trust and confidence of your city government of Manila. Inuwan, thank you very much sa inyo. O, yung mga hinukay yung kanal, mga nililis yung kalsada. O, tingnan nyo, mukhang gumagana na. Mukhang nagkaka-apekto na. Meron pa rin pakonti-konti, pero tulong-tulong lang. Tulong-tulong lang. The only solution to the flooding is flood control. That's the perfect solution. But there is a problem with that. I don't know when it's gonna happen, hindi natin alam. Pero, yung bagay na meron tayong magagawa, yung bagay na within our means, kung kaya lang natin, yun ang gagawin natin sabay-sabay. 896 barangay sa buong Maynila. So, ituloy-tuloy lang yan. At ang maganda dyan, nagamit ko pa yung budget. Alam nyo na ang hindi ko sabihin. Tama ba? Wala kang kahirap-hirap. Bakit? Ginagawa nyo naman eh. Tama mali? Lista-lista na lang. Yeah, napapumit pa sa totoo lang. But anyway, I, your mayor, on behalf of the people of Manila, would like to say, maraming salamat sa pakikisa ninyo.
tuloy-tuloy ko yan, iraraos natin yan, makatatawid tayo. I will see you tomorrow for our official function together. That is our official function. I don't know kung ginagawa sa inyo yung araw, pero ito, bukas, meron tayong CDC, City Development Council. And you are part of it. So, you need to be there so that you will understand where are we going, what are our plans, what we have spent, what we have done, and what is our situation. And that is also for your guidance later on. Paggawa niyo ng budget, makikita ko, dito pa po ang lugsod. O pwede na natin sabayan. Pwede na pagkinggan natin, baka pwede tayo dyan. So yan yung purpose ng CDC. At Joel, our director, na-imbitahan na naman sila lahat. Wala kayong pinili. Yung mga member day. Sino member day na October? See you soon. Masira rin mga kakaroon nyo? Yung member day? Mga secretary treasurer nyo? Ha? October na? Makikita-kita tayo sa October. Basta, I'll do my best. Kung manatag kayo, pipilitin ko maging mainam. Pipilitin ko maging efficiente. At umasa kayo, hindi ako gagastos ng walang kapararakan. At ang pangarap namin sa panunuan, maghilo ang pananalapi, suliraning pananalapi ng lungsod ng Maynila in the next 3 or 4 years. That's how bad it is. And I'm doing my best na mapaaga. All honesty, mapaaga yung paghilom ng problemang kinakaharap. Walang pagsisisi, walang pagtuturo, walang pag-aakusap ng walang basihan. Sa importante lang, alam natin may problema. Kasi problem solving, you cannot solve a problem if you keep denying that there is a problem. So that is one thing for sure. We are on our way to recovery. And that will take about 3 to 4 years. Kaya next time around, sana naman maging tatang aral ito. Yung personal natin kapakinabangan, siya namang sakripisyo ng taong bayan. Mag-iingat na tayo sa mga politiko na ipinapangako sa atin ang kaban ng gobyerno. Pag doon nagagaling, ang katamaan niyan ay kinabukasan. Gusto pa nila, ba't nila ginastos sa sarili nilang pera? Bakit kailangan gastusin ang kaban ng bayan ng walang kapararakan? Now we are paying the price. The people of Manila. But rest assured, ito, 300. Ang pera lang natin nasa 200. To be honest, general fund. Pero hindi. Dumating yung NTA, National Tax Allotment. Ano yun ako? Taong bayan. Sabihin niyo yung PWD at saka solo parent, steady lang sila sa GMT. Steady lang. Pagpihan natin. Tapos, nakalimutan ko. Chairman, paano yung 3,000? Kailangan kami mabayaran. Ang sagot ko sila, huwag kayo mag-alala, bubumayin daw kayo ni Orwell. Yan ako, I will recognize it, pero hindi ko lang alam kailan ko maibigay. Pero yung updated, July, August, September, yeah. Then October, November, December, pag nakalawang buwan, plus 1,000. Kung may chapel. Yeah? Hindi ba, next partner.
Tapos may pamasko pa sila. Tapos may pamasko pa yung mga kapitbahay nyo. Lahat ng dati nating ginawa, babalik na. Kaya, ano lang, tulungan ninyo ako. I cannot do this on my own. I need things from you. Sabihin niyo sa mga bata, alas 10, gawin na. Ipong na na mesa. Para wala na aberya. Pag may aberya, may gastos naman sa ospital. May gastos sa ospital, may gastos naman sa gobyerno. May accident naman ang mga po. Maglinis tayo ng ating tapat, ng ating barangay. Alkalin lahat ng bara ng informal. O, ngayon, sino ang maraming minahal dito? Nasa mga ito? Wala. Kasi baka parado na ang gusto nyo. Meron tayong angiogram. Gusto ko lang ipabalita sa inyo. Isa sa pinakamahal na procedure sa puso. Angiogram, angioplasty. Angiogram, 50 to 80,000. Angioplasty, 300, 500 to 1 million pesos. Tama mali? Libre sa Maynila. May angiogram na tayo. Yung cut lang na binili natin yung first term ko na hindi pinatakbo ng 3 taon, tumatakbo na noong September pa. Ngayon, after natin ilang pasyente na ma-angiogram, papunta na tayo sa pinakamabigat na serbisyo, angioplasty. Buhay na ng tao ang pinag-uusapan natin. And this is the only cut lab sa buong Pilipinas na pag-aari ng lokal na pamahalaan. Meron yan, UPPGH, Heart Center, at siyempre sa private. Pero ang Maynila, meron tayong kanto. Kaya kung may kabarangay, kamag-anak, kakilala, kaibigan kayo, huwag din ang pag-asusin ng 80,000 na 50,000. Pumunta kayo sa ospital ng Maynila. Libre, walang toskas. MRI, CT scan. Isa lang ang talo mo. Inip. Talo inip. Kasi nagagamit. Kaya sabi ko, di baling masira yan, kastado yan, basta gumamit, tao ba yan? Kaysa nasira, hindi na lang hindi nasira, 3 taon nakatenga. And I appropriated 25 million pesos already sa future na gastusin, pambili ng barbula. Pag nag-angioplasty na tayo. Ang mahal nun. So, walang gagastusin, whether 500,000 o 1 million. Mabuhay lang kayo. Mabuhay lang ang tao. Kasi, di baling gumastos ako sa iyo ng milyon-milyon. I don't mind. Yung pera mawawala. Yung buhay mahalaga. Dahil sa bawat araw na nilugtong natin sa buhay ng isang tao, kaligayahan ng kanyang pamilya. Kaya po, mga chairman, chairwoman, secretary, treasurer, politiko, we love you. Okay, maligaw ha? But thank you for the opportunity to be of service. Let's move on with our life. Way forward. Kami ng problema sa ibabaw. Hayaan na natin sila doon. Ang intindihin natin kung paano tayo aabante bilang pamayanan, bilang mamamayan. Sama-sama tayo, together, we can make Manila great again. Gandang araw at palagi nawa kayo ng Manila! God first. Thank you. Good luck sa inyo.
Chairman. Ano pong mensahe ninyo sa ating butihing Yorme and Vice Mayor Che Atienza ngayon? Isang mapagpalang umaga po para po sa atin lahat. Ako po si Punong Barangay Joel Lingon ng Barangay 117 Zone 9 District 1 ay nagagalak, natutuwa sa pagkakataon nito. Dinalaw tayo ng ating butihing Yorme sa pagbibigay ng social pension ng allowance ng ating mga lolo't lola. So nakakatuwa kasi una, ako bilang punong barangay, so nakakagaan po sa akin. Hindi na ako pupunta ng City Hall. Kasi binabahan niya na po dito sa mas malapit po sa barangay namin. So talagang napakalawak ng isipan ng ating butihing Yorme. Yung kanyang puso at kalooban ay talagang nasa ground. At sinagawa rin po yung pagbibigay ng wheelchair para sa ating mga lolo't lola. So sinabay na rin po rito at narito po ang mga punong barangay para kuhanin yung ating pamimigay na allowance para sa ating mga lolo't lola na magsisilbing pambili nila ng mga maintenance. Malaking tulong po para sa ating mga lolo't lola. Kaya ako po ay taus-puso nagpapasalamat sa ating butihing Yorme na walang sawa na pagbibigay ng pagmamahal, pagpaparamdam sa ating mga lolo't lola. Kaya ganun din sa ating Vice Mayor Che Atienza na walang sawang kumpay na pagtugon sa naisin ng ating butihing Yorme. Kaya muli po, maraming salamat sa pagkakataong ito. At patuloy po natin panalangin ang ating Yorme na bigyan pa siya ng malakas na pangatawan upang makapaglingkod pa at makapag-isip pa ng mga programa na ikabubuti pa ng ating mga lolo't lola. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Manila, God first. Thank you. Saan ako titingin? Good morning, Chairman Chada. Ano pong mensahe niyo sa ating butihing Yorme and Vice Mayor Che Atienza ngayon? Gusto ko po silang pasalamatan, no, si Mayor at po si Vice Mayor. Kasi sobrang sipag po nila, no, na sinadya po nila tayo dito para magbigay ng paalala at magpasalamat po sa atin. No. Napakasipag po talaga nila, wala po kami masasabi. Kaya po, sinusukulihan po namin talaga yung sipag at galing nila po. Bukas po, 100 days na po ng ating Yorme. May any message pa po ba kayo? Ako po, sure, a-attend po kami sa event po bukas, no, kay Yorme po. Nagpakikinig po talaga ako sa mga programa po na ipasa niya po at saka po nagawa niya. Wala po. Magpasalamat mga citizen. Meron naman po kayo ang Good morning, Chairman. Ano po masasabi niyo sa ating butihing Yorme? at Vice Mayor po, 100 days na po siya. 100% napakalino sa lugar na ngayon. Lalong-lalo din si Emrek po sa pamumuhay ni Tubera. Basta Tubera talaga napakasipag na naman dito sa napasalamat po kay Vice Mayor, especially kay Mayor Isko Moreno, napakagaling niya napakagaling ng Mayor dito sa atin. So, Mayor, nagtuto pa ako sa iyo. Thank you, Chairman. Good morning, Che. Good morning. Ano po masasabi ninyo sa ating Yorme? Okay lang, maganda ginagawa niyo sa Maynila. Patient order, beautification. Maganda treatment. Nawala. Diba? And bukas po 100 days din. Anong message niyo sa kanya? Ingat lang, ingat. 100 days. Yung mga nagagawa na niya, saka marami pa siyang gagawin.